Live mula sa St. Francis Technical Institute. Ito ang Insight 24/7. Maganda at mapagpalang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong magsisilbing mata, akte nga saan man sulok ng mundo. Sa ngalan ng katotohanan, siksik at patas na balitaan. Ako si Angel Daisy Tarog. Ako si Jeremy J. Agas. At ako naman si Pedro Amen. Magbabalita, Insight 24/7. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Pagdalo ni Apostol Apollo Kibuloy sa Senate panel, tinutulan ng kanyang kampo. Hindi nalutas na pagpaslang kay retiradong General Wesley Barayuga at patuloy na binabatikos. Nagplano ang Department of Justice na bumuo ng kaso batay sa House report tungkol sa mga paglabag sa drug war. Kaso ng impact sa bansa umabot na sa 18 ayon sa DOH. Efren Bata Reyes, na kilala bilang The Magician, ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa larangan ng billiards. Bagong drag superstar ng Drag Race Philippines Season 3 na koronahan na. At sa balitang international, ang Eras Tour book ni Taylor Swift ilalabas na sa Nobyembre. Isang bagay na matagal nang inaabangan ng kanyang mga tagahanga. Para naman sa detalye ng mga nagbabagang balita, ang pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senate panel ay tinutulan ng kanyang kampo para sa karagdagan ulat. Narito si Rafael Abid at Krisha Adpicula. Naghayag nga ng pagtutol ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, kilalang leader ng Kingdom Jesus Christ, sa kahilingan ng Senado na luminig siya sa mga kasong kinakaharap siya. Ayon sa Senado, nais nilang ipatawag si Kibuloy at iba pang akusado upang tumulong sa investigasyon ng mga alegasyon ng human trafficking at pang-aabuso. Gayunpaman, sinabi ng kampo ni Kibuloy na hindi siya makikilahok sa pagdinig ng Senado at pipiliin na lamang na harapin ang mga kaso sa korte. Matatandaang naglabas na ng arrest order ang Senado laban ni Kibuloy matapos itong tumangking sumipot sa mga naunang investigasyon. Ayon sa mga ulat, may mga nag-aakusa sa kanya ng pang-aabuso mula sa mga dating miyembro ng kanyang grupo at may kaugnayan din siyang kinakaharap ng kasong trafficking sa Estados Unidos. Sa gitna ng kontrobersya, sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na handang-handa na ang mga biktima upang lahat ng kanilang mga salaysay sa Senado. Umaasa ang kanyang kampo na magiging makabuluhan ng pagtinig at makakamit ang hustisya ng mga inaakusahan. Muli, kami ang inyong tagapag-ulat, Abid at Adpicula mula sa Insight 24/7. Para naman sa balitang krimen, hindi nalutas na pagpaslang kay retiradong General Wesley Barayuga ay patuloy na binabatikos. Disabil at Capistrano, ibalita nyo. Tagpuang patay si Retired General Wesley Barayuga noong Hulyo 30, taong 2020 sa Mandaluyong City. Ayon sa ulat, binaril si Barayuga habang lulan ng kanyang sasakyan at papauwi na sana mula sa kanyang isang personal na lakad. Hanggang ngayon ay wala pang malinaw na motibo o lida na tutukoy sa kaso. Si Barayuga ay kilala hindi lamang bilang dating general kundi bilang opisyal din na may kaugnayan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Higit 2 taon na ang lumipas, subalit wala pa rin ang huling suspect sa pagpatay. Patuloy naman ang pananawagan ng pamilya at mga kaibigan ni Barayuga para sa hustisya. Umapela naman ng Philippine National Police sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon at ipagbigay alam kung may anumang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kaso. Muli, ako si Ezekiela Capistrano, nagbabalik sa iyo, Tarog. Isa sa mga tampok na balita ay ang hakbang ng Department of Justice na may kaugnayan ng mga kasong pagpatay na may kaugnayan sa kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon. Narito sila Opresyo at Suliban para sa karagdagang ulat. Sisimula na ang Department of Justice o DOJ ng case build-up laban sa mga pagpatay kaugnay ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ayon sa DOJ, ang hakbang na ito ay nakabatay sa report ng House of Representatives na tumutukoy sa mga umunay paglabag sa karapatang pantao at mga kahina-hinalang kaso ng pagkamatay na naganap sa ilalim ng Oplan Tokhang. Sa report,
Nakasaad ang mga testimonya mula sa mga biktima at kanilang mga pamilya na naglalantad ng mga hindi makatarungang pagpatay at mga insidente ng pamamaril. Sinabi ng DOJ na ang imbestigasyon ay bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang pananagutan at bigyang diin ang karapatan ng mga biktima. Tinataya na nasa higit 30,000 ang mga napaslang sa kampanya laban sa droga. Bagamat nagbigay ang gobyerno ng mga ulat sa bilang ng mga napatay, maraming tao ang nag-aalinlangan sa mga datos at sinasabi na kulang ito sa transparency. Kaugnay nito, nananawagan ng mga human rights group sa gobyerno na tiyakin ang hustisya at mga nararapat na hakbang laban sa mga may pananagutan. Ipinahayag nila na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na imbestigasyon para sa mga pamilya ng biktima. Magtutulungan ang DOJ sa iba pang ahensya upang mas mapabilis at papadali ang proseso ng investigasyon. Tingnan nyo oh, puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti! ACS! Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Ina ko, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malusog ang buong pamilya. Ganadong buhay ay maayos na buhay. Para sa balitang kalusugan, umabot na sa 18 ang kaso ng mpox sa bansa ayon sa DOH. Kaya't pinapaalalahanan ang publiko na sumunod sa health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Para sa iba pang detalye, narito si Man Langit. Patuloy na tumataas ang mga kaso ng mpox o monkeypox sa bansa. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 1,500 ang kumpirmadong kaso mula nung magsimula ang pagkalat nito noong nakaraang taon. Bagamat karamihan sa mga naitalang kaso ay mild o hindi malubha, hinihikayat ang lahat na maging maingat at iwasan ng direktang pakikisalamuha sa mga taong nagpakita ng sintomas. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng mpox ang pagkakaroon ng lagnat, pantal sa balat at pananakit ng katawan. Upang mapigilan ang lalo pang pagkalat nito, patuloy na isinasagawa ng mga otoridad ang contact tracing at pinapaalalahanan ang publiko na sundin ang mga health protocols. Kung makaranas kayo ng mga sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Mahalagang maging maagap upang matiyak na ligtas ang lahat. Sa kabilang dako, Bagyong Christine nagdulot ng pangmalawakang pagbaha at pinsala sa iba't ibang sulok ng bansa. Para sa karagdagang ulat, narito si Angel Suarez. Muling namataan ang Bagyong Christine araw ng Miyerkules. Ito ay nagdala ng malalakas na hangin na umabot sa 100 per hour at masisinang pag-ulan na naging sanhi ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar tulad ng Isabela, Cagayan at Aurora. Hindi rin nakaligtas ang Quezon Province sa gupit ng Bagyong Christine. 9 na bayan ang binaha, kabilang ang bayan ng Katanduan sa Bundok Peninsula area, na hanggang ngayon ay hirap mapasok. Ang mga residente sa mga apektadong komunidad ay napilitang lumikas upang ligtas na makahanap ng maayos na tirahan. Sa harap ng sitwasyong ito, mabilis na tumugon ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga relief operations upang matulungan ang mga naapektuhan. Ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsasagawa ng mga hakbang upang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga biktima ng bagyo.
Pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto at maging mapanuri sa mga bagong weather advisories na ibinabahagi ng Pag-asa. Muli, ito ang ating ulat panahon. Ako po si Angel Suarez, nagbabalita. Para naman sa balitang sports, Efren Bata Reyes, na kilala bilang The Magician, nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa larangan ng billiards. Ayon sa kanya, mahalaga ang disiplina at dedikasyon sa pag-abot ng tagumpay para sa mga kabataang atleta. Tison at Acosta, pasok! Efren Bata Reyes, na kilala ring bilang The Magician, ay kumakailan lamang nagbahagi tungkol sa mga tampok at hamon ng kanyang maalamat na karera sa billiards. Ibinahagi ni Reyes na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa likas na talento, kundi nangangailangan ng maraming taon ng disiplina, determinasyon at pagmamahal sa patuloy na pag-aaral. Sa kanyang paglalakbay, binigyan diin niya na ang kanyang mga tagumpay ay nagmula sa sakripisyo at pagsisikap na nagbigay inspirasyon sa kanya na ipasa ang mga halagang ito sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Sinabi din ni Reyes ang kanyang pagnanais na makita ang mga batang manlalaro na manatiling nakatuon at dedikado sa kanilang mga layunin. Naniniwala siya na ang pananatiling nakatapak sa lupa sa kabila ng mga tagumpay kasama na ang pagkatuto mula sa pagkatalo ay mahalaga para sa sino mang nagnanais ng pangmatagalang tagumpay. Sa kanyang kwento, pinaalalahanan ni Reyes ang mga hinaharap na atleta. Napaunlarin hindi lamang ang kanilang mga kasanayan, kundi pati na rin ang kanilang pag-iisip. Mga katangiang ayon sa kanya ay kinakailangan upang magtagumpay sa parehong sports at buhay. Balik sa'yo, amen. Si Maxi ay wagi bilang bagong drag superstar ng Drag Race Philippines Season 3. Ayon sa kanya, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nagnanais ipakita ang kanilang tunay na sarili. Squirdo, ibalita mo. Noong ika-9 na Oktubre, opisyal na nagtapos ang ikatlong season ng Drag Race Philippines sa isang engrandeng finale. Si Maxi ang itinanghal na grand winner matapos itong ipamalas ang kanyang buong talento, diskarte at husay mula simula hanggang dulo ng kompetisyon. Sa labanang puno ng saya, creativity at determinasyon, tinalo ni Maxi ang kanyang mga co-finalists sa pamamagitan ng pagiging versatile sa bawat challenge mula sa mga runaway looks hanggang sa lip-sync performances. Pinakita niya ang lahat ng aspeto ng isang tunay na drag superstar. Matapos ang kanyang tagumpay, nagbahagi din si Maxi ng kanyang mensahe. At sa mga bata, sa mga young generation, sa lahat ng mga drag queens na gustong mag-show, tutulungan ko kayo, pangako yan, dahil ang entablado ay para sa ating lahat! Kasama sa mga premyo ni Maxi ang 1 million pesos, mga endorsement at ang pagkakataong makilala sa international stage. Ang kanyang tagumpay ay patunay na lumalaking pagpapahalaga sa drag culture sa Pilipinas at inspirasyon para sa maraming Pilipino na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Eras Tour book ni Taylor Swift ay lalabas na ngayong Nobyembre, isang bagay na matagal nang inabangan ng kanyang mga Swiftie. Narito ang ulat mula kay Reka Mora. Magandang malita para sa mga Swiftie. Inihahanda na ang ilalabas si Taylor Swift ang The Eras Tour book sa November 29, 2024 bilang bahagi ng paggunita sa kanyang matagumpay na world tour. Ang libro ay puno ng mga larawan, behind the scene moments at mga eksenang naglalahad ng creative journey ni Taylor. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang musika kundi pati na rin sa mga alaala at inspirasyong nakaka-impluwensya sa bawat yugto ng kanyang karir. Sa paglabas ng librong ito, mas mabibigyang pugay ang bawat era ng kanyang artistry na tiyak na ikatutuwa ng kanyang mga tagahanga, lalo na ang mga Swifties sa sinusubaybayan ng kanyang paglalakbay mula noon hanggang ngayon. Muli, ako si Reka Mora, balik sa inyo, tarog, agas at amen.
At yan ang mga balita sa araw na ito. Muli, ako si Angel Daisy Tarog. Ako si Jeremy J. Agas. At ako naman si Pedro Amen. Patuloy na maghahatid ng mga nagbabagang balita. Sa ngalan ng katotohanan, siksik at patas na balitaan. Ito ang balitang Insight 24/7.